Son, you should go back to work, unang salita galing sa papa ni Alaric. This would help the business. Marami pa rin ang gustong umalis Ani niya. He didn't stretch his statement pero alam kong marami ang nag-aalisan daw na investors dahil hindi na si Alaric ang Nabanggit niya sa akin yon dati pa. Kaya lang ay may bagong business si Alaric at yon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Kaya hindi ko alam ngayon kung papayag ba siyang bumalik. I'll think about it, Papa, sagot niya. Ang tono niya ay parang hindi interesado. Bumalik ka na. It's been 2 years. Nahihirapan na ang papa mo para kumbinsihin ang ibang investors, singit ng mama ni Alaric. From a sitting position, kita ko ang pag-irap ni tita dahil narinig niya ang boses ni Kiara. Parang suklam na suklam siya sa babae. I'll think about it, Mama. I'm busy with something now. Okay lang naman siguro kay Serafina na magtrabaho ka, biglang sali sa akin ni Kiara. Napabaling tuloy ako sa kanya. Napaawang ang labi ko sa narinig. Did she think I'm the one who's forcing Alaric not to go back? I shifted on Enva's seat. Pati ang papa ni Alaric ay napatingin sa akin, naghihintay ng isasagot ko. Nanuyo ang lalamunan ko dahil sa pressure. But then, as I was about to speak, naunahan ako ni Alaric. As the wife is fine with me working. Busy ako sa ibang bagay. This isn't about my wife, Mama. Bakit Kiara? Pinaghihinalaan mo na kaya ayaw bumalik ni Alaric sa kumpanya niyo ay dahil sa pamangkin ko, tanong ni tita. Kita ko ang agarang pagniwi ni Kiara nang marinig niya si tita. Hindi. Tinatanong ko lang, Isabella. Masama na ba ngayon ang magtanong, iritadong sagot ni Kiara kay tita. Biglang sumakit ang ulo ko. Pinaghiwalay na nga sila para maiwasan ang away tapos magbabangayan sila sa harap ng pagkain. Hindi naman po ako nakikialam sa trabaho ni Alaric. Siya lang po ang nagdedesisyon sa mga ganyang bagay, sabat ko just for the two to stop. As much as possible, ayaw kong maging tensyonado ang lahat pero parang doon ata patungo itong kainan. Isang bulong ni Tito kay tita ay kita kong kumalma si tita. Kinuha niya ang baso niyang mailamang tubig saka siya uminom doon. Hindi na siya bumaling kay Kiara. I know that the family has wronged your family, sabi ng papa ni Alaric na nagpatahimik sa aming lahat. Nakatingin na siya sa gawin ni Tito at ni Papa. Ngayon na hindi napigilan ang pagpapakasal ng mga anak natin. He trailed off to drink his water. Nang maibaba niya ang baso niya ay saka siya ulit nagsalita. Kahit anong gawin ay magkakahalubilo rin tayo kahit anong iwas natin. So, if possible maging civil na lang tayo sa isa't isa. Tumango ako. Agree na kung hindi kaya, kahit maging civil na lang. Lalo na si tita at ang mama ni Alaric. Buti pa si mama at tahimik lang. Tita was about to say something when I saw Tito hold her in her arms. Hindi na lang tinuloy ni tita ang sasabihin niya. Kumuha siya ng ulam malapit sa kanya at umiirap na kumain. At dahil hindi na sumasabat si tita ay tumahimik din ang mama ni Alaric. I realized then that they were the ones who always create tension. At parang hindi pa dahil sa nagpakasal kami ni Alaric, parang may alitan na talaga sila simula pa noong kabataan nila. Akala ko, tapos na ang usapan pero nagulat ako nang biglang magsalita si Mama. I tried everything I could to stop my daughter from seeing your son, Kiara, Nathan. Sana naman itigil na ang pagpapahirap sa kanya, kung hindi niyo siya tanggap, seryosong sinabi ni Mama. This is the first time she spoke and I saw how it made Alaric's parents uncomfortable. Tumikhim ang papa ni Alaric. Napainom ng tubig ang mama ni Alaric. I never intend to hurt my daughter. Pero ginawa ko para ilayo siya sa kapahamakan. Alam ko kung paano niyo kami kinasusuklaman. It's very evident from our life despite being born from a wealthy family. Nagawa niyong maging mahirap kami. Kaya sana itigil na ang pagpapahirap kahit sa anak ko lang lalo pa ngayon na pinakasalan niya ang anak niyo. Formal ang tono ni Mama. Biglang natahimik ang lahat. This family feud has been bothering our lives. I understand that my father wronged your family, Nathan. That's kindly we accept your range. Namuhay kami ng simple kahit paminsan-minsan ay ginugulo niyo pa rin kami. Uminom si Papa bago siya bumaling sa papa ni Alaric. Matalim ang mata niya.
Pero hinihiling ko lang na sana itigil na ang kahibangang ito. Labas na dito ang mga bata. Hindi na dapat sila sinasali. Dahil sa sinabi ng parents ko, hindi ko alam kung susubo ba ako o ano. Akala ko si tita ang magdudulot ng tensyon, si mama at papa pala. Dahil sa kaba ko, tinago ko muna ang kamay ko sa ilalim ng lamisa dahil nararamdaman kong lumalamig ito. Pero nagulat ako nang biglang hawakan yon ni Alaric. Binalingan ko siya at nakangisi siya habang nakikinig sa sinasabi ng parents ko. Parang tuwang-tuwa pa siya sa mga nangyayari. Tumikhim ang papa ni Alaric. I agree. It's been years. Dapat na itong itigil, maikling sagot ng papa ni Alaric. Kita ko ang pagtuwid ng upo ni Alaric at ang pagtikhim niya bago nagsalita. Serafina is now my wife. I will protect her from any harm. I'll make sure she's always safe, tumatawang sabi ni Alaric. Agad ko siyang kinurot nang sumabat pa siya sa usapan. Not that I don't want him to speak. Tumatawa pa kasi. Kita niyang seryoso ang papa niya at ang parents ko. That's good to hear then. Sana kahit sa mga kamag-anak mo ay maprotektahan mo din ang pamangkin ko. Mahirap na. Baka may mangyaring aksidente ulit, si tita. And when tita spoke, she triggered Alaric's mother. Are you saying that we caused the accident? Galit na sinabi ni Kiara. Bakit, hindi ba, sabat ni tita? Huminga ng malalim si Serenity. Tumusok siya ng ulam sa unahan niya at sa sobrang lakas ay tumunog ang tinidor niya. With all due respect. Can we at least be civil? Nasa hapagkainan tayo. Ilang segundo ulit ang katahimikan hanggang sa nagsalita ulit ang papa ni Alaric. Rax Salazar, I know you have history with every wife. I hope you separate your issue with this issue now. I want this feud to end, formal na sinabi ng papa ni Alaric. Matapos niyan ay wala nang nagsalita. Kumain kami ng tahimik. It was awkward pero okay na din kaisa magbangayan pa sila. Matapos ang tanghalian ay tahimik ang lahat na lumipat sa living area. Medyo nawawala na ang tensyon na kanina lang ay bumabalot sa amin. Ni hindi ko malasahan ang kinakain ko dahil sa sobrang katahimikan. Ngayon na nag-uusap si Papa at Papa ni Alaric ay medyo nawawa ang tensyon sa pagitan ng pamilya namin. Mauna na kami sa inyo. May importante pa akong pupuntahan, paalam ni Tito nang medyo nakapagpahinga sila ni Tita. Sige po, Tito. Tumayo ako para samahan sila sa labas. Kung ganon ay sasabay na rin kami, anak, ani Mama. Tumayo siya kaya tumayo rin si Papa. Kita kong nagpaalam si Papa sa parents ni Alaric. Sinamahan ko sila sa labas. Kailangan ka bibisita sa atin, tanong ni Mama nang nasa tapat na kami ng elevator. Bumaling siya sa akin na may ngiti sa labi. Don't worry. I just want to talk. Wala na akong magagawa ngayong kasal na kayo. Tumango ako. Bibisita ako, Mama. Titignan ko pa. Ay te-text ko kayo pag-assure ko sa kanila. Niyakap ko sila isa-isa bago sila pumasok sa elevator. Nang magsara ito ay agad akong bumalik sa loob. Medyo kabado ngayon na parents na lang ni Alaric ang nasa loob. Nang pumasok ako ay nakaupo si Annalise at Kiara sa sofa. Karga ni Annalise si Baby Levi at tuwang-tuwa siyang nilalaro ang anak ko. Si Alaric at ang papa niya ay nasa may bandang terrace kung saan matatanaw ang malawak na city ng Manila. Nag-uusap sila ng seryoso. Gusto ko sanang dumiretso sa taas para maiwasan sila pero naisip kong baka maging rude iyon kung magtatago ako kaya lumiko na lang ako sa kusina. May darating daw na magliligpit ng kinainan namin pero dahil wala pa, sinimulan kong ligpitin para naman may ginagawa ako. Dinala ko sa lababo ang niligpit kong mga plato. Babalik na sana ako para kunin ang ibang plato nang bigla akong nagulat nang makita kong nasa kusina rin ang mama ni Alaric. Hindi ko siya narinig na lumapit. Can I drink? Tanong niya. Umawang ang labi ko bago ako nakatango. I wasn't expecting her to talk to me. Akala ko ay mas gugustuhin niyang hindi ako makasalamuha, kaya hindi ko lubos makapaniwala na nasa tabi ko siya ngayon. Hindi ako nakagalaw kaya siya na ang kumuha ng baso at siya na rin ang nagsalin ng tubig sa baso niya. Bigla akong kinabahan kaya hindi ko natuloy ang plano kung pagliligpit ng mga kinainan namin. Napako ang paa ko sa kinatatayuan ko habang hinihintay ang mama ni Alaric na matapos uminom. Kaya lang, nang makainom siya,
Tumikim siya, kaya napatingin ulit ako sa kanya. Nagtataka kung bakit hindi pa siya bumabalik sa living area. I'm sorry, Serafina. Napakurap-kurap ako sa bigla niyang paghingi ng tawad. Alam ko ang kasalanan ko sa inyo. Hindi madaling patawarin pero sana dumating ang araw na mapatawad niyo rin ako sa mga naggawa kong mali, patuloy niyang sinabi. I shifted the weight. Hindi ko alam ang sasabihin. I never expect her to say sorry. Mas kapanipaniwala pa kung iiwasan niya ako. Ilang segundong katahimikan ang namayagi nang wala akong masabi. Malungkot nang umiti ang mama ni Alaric nang wala siyang narinig sa akin. Sana paunlakan mo pa rin ang request ko. Gusto ko sanang bumisita kayo sa mansion. Matagal na kasing hindi na bumabalik doon si Alaric. Isama niyo ang apo ko. Umiti siya ulit sa akin. I could feel her longing for his son. Siguro nga lumayo ang loob ni Alaric sa kanila simula nung nawala ako. Sige po. Sasabihin ko kay Alaric na bumisita kami, sagot ko. Tumango siya. Kita kong may sasabihin pa sana siya nang biglang sumulpot si Alaric. Is everything good here? Seryoso niyang tanong. Agad siyang tumingin sa akin, naghihintay ng sasabihin ko. Naman. Kumuha lang ako ng maiinom, sagot ng mama niya. Pero si Alaric ay naghihintay pa rin sa sagot ko. Hindi niya pinaniwalaan ang sagot ng mama niya. Umiti ako. We're okay. Kumuha lang ang mama mo ang maiinom. Tumalim ang mata ni Alaric sa akin pero binaliwala ko na lang yun. Parang ayaw niyang paniwalaan na umiinom lang ang mama niya. Nang bumalik kami sa living area, doon din nagpaalam ang parents ni Alaric. May pupuntahan pa ang papa niya kaya kailangan nilang umalis na. Serafina, Hija. Ang bilin ko ha, nakangiting paalala ng mama ni Alaric nang nasa elevator na sila. Tumango ako sa kanya. Opo. From ACDC peripheral vision, kita ko ang pagbaling ni Alaric sa akin. Agad niya akong sinipat kung okay lang ba ako o ano. He must be worried that his mother did something to me ha. Nang sumara ang elevator, agad niya akong pinaharap sa kanya. Madilim ang mata niya. What did mama tell you? Seryoso niyang tanong. Wala naman. Tinaasan niya ako ng kilay. Ninisian ko na lang siya at babalik na sana sa loob nang higitin niya ako pabalik. Kinulong niya ako sa mga bisig niya. We are not going back until you tell me what she told you, wife, banta niya. Sinubukan kong kumawala sa yakap niya pero masyado itong mahigpit. Nilapit niya pa ang ulo niya sa leg ko para bumulong. Tell me, he commanded. Napairap ako sa kawalan. Wala lang. Sinabi niyang baka pwedeng bumisita tayo sa mansion niyo. Matagal ka na daw hindi pumupunta roon. She just misses you. SSS you sure? She didn't threaten you to divorce me. He chuckled. Kanina lang ay parang magagalit na. Hindi nga. Bakit? Papayag ka ba kung binantaan niya ako? Naitali na kita. Wala ka ng kawala. Akin ka na, Serafina. Umuso ako. Wala naman din akong balak na hiwalayan siya. Kaya nga kami nagpakasal ng sekreto para walang humadlang tapos sasayangin ko lang just because someone want us to be separated. Ellis, did you agree to go to our mansion? Kalaunan ay tanong niya. Pabalik na kami sa loob. He seemed bothered about it. Aren't you mad for what my mother did? Bigla akong huminto. Alam ko na kahit dinidenay ng mama niya na hindi siya ang nagdulot ng aksidente ay alam kong siya talaga. That was not the first time she threatened me. I could still remember how she treated me during our first encounter. Pinagsasampal niya ako at minaliit. I was so sad that day. Parang wala akong kwenta para sa anak niya. If I will ask myself if I'm not mad, the truth is I'm a bit upset. Hindi ko pa rin makalimutan kung paano niya ako minaltrato. Pero kapag naiisip ko si Alaric, parang worth it naman yun. Kasi sa huli, nakuha ko rin ang anak niya na mahal niya. Bibisita lang naman tayo. Hindi tayo roon maninirahan, sagot ko para matapos ang usapan namin tungkol sa magulang niya. 5 araw ang lumipas nang bumisita bigla ang parents ko at ang parents ni Alaric. Mabuti at wala nang nangahas na bumisita matapos nila. Kaya nasulit namin ang 5 araw na kami lang tatlo.
Pero parang hindi naman makontento si Alaric at gusto pa niyang mag-ibang bansa kami. I'm okay staying here as long as I'm with you and our son, bulong ko sa kanya. Nasa sofa kami. Nanonood ng SpongeBob kasi iyon ang gusto ni Baby Leve. Nakasandal ang ulo ko sa balikat niya at kunwari na lang kaming nanood. Samantalang titig na titig si Levy sa G. Alaric chuckled. The experience is different. Gusto kong maranasan nyo rin sa ibang bansa. Napatango ako. Maganda rin namang plano yon. Marami kaming makikitang bagong tanawin. At sinabi rin ni Alaric na baka mapilitan siyang bumalik sa eleksyon kung patuloy na bumaba ang seles, kaya niyaya niya ako hanggang hindi pa siya nakakabalik. I'm okay with it, saan mo ba gusto? Tanong ko. Italy. He trailed off as he thought of something. Especially sa resort na pinuntahan mo. You were so immersed that you forgot you were with me, panunuyan niya. Napamaang ako sa narinig. Kinamagnus ang resort na yon. So, bawal tayo? O baka bawal ako kasi pagmamay-ari yon ng lalaki mo? Agad akong umirap at saka siya kinurot sa tagiliran. Hindi ko nga lalaki yon. He was my best friend. Best friend or what, kasal ka na rin sa akin kaya bawal na kayo. If that's the case, dapat ay bumisita muna tayo sa inyo bago tayo umalis, suggestion ko. Binaliwala ang pamamaratang niya. Kahit naman medyo hindi pa ako okay sa pamilya niya, hindi ko naman kayang baliwalain ang bili ng mama niya. Nakaoo na ako kaya kailangan kong gawin yon. Kaya ganun nga ang naging plano kinabukasan. Matapos naming magtanghalian ay tumulak kami papunta sa kanila. Sinabi ko kay Alaric na mag-text sa mama niya para alam niyang darating kami, pero hindi ko alam kung nakapag-text ba dahil may mga sinagot siyang mga tawag. Baka nakaligtaan niya. Nang pumarada ang kotse ni Alaric sa tapat ng mansion nila ay nakaramdam ako ng kaba. It's the first time going in their mansion kaya hindi ko alam kung paano ba ako makikitungo sa kanila. Sir, bati ng isang tauhan niya nang makita niya si Alaric, gulat na gulat pa siya sa nakikita niya. Tumango lang si Alaric at saka kinuha si Baby Levy sa likod ng kotse. Sinipat ko ang kabuuan ng mansion nila at halos malula ako sa laki nito. The ambience intimidate me. Huminga ako ng malalim nang papasok na kami sa loob. Ganito pala ang feeling kapag nagpakasal ka sa isang tao at alam mong hindi ka tanggap ng pamilya niya. Matatakot ka tuwing nasa lugar ka nila. Where's mama? Agad na tanong ni Alaric sa sumalubong sa amin na kasambahay. Pati siya ay nagulat nang makita si Alaric. Nasa kusina po, sir, nagugulang tang niya. Agad siyang umalis at pinuntahan ang mama ni Alaric sa kusina. Nagpatuloy naman si Alaric at naupo kami sa malawak na living area nila. Nakakamangha ang mansion nila. It was a modern mansion at lahat ng mga muebles ay mahahalata mong mahal. Ang ingranding chandelier pa lang ay malulula ka na sa laki nito. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating ang mama ni Alaric. Gulat na gulat siya nang makita kami. Pero mas nagulat naman ako sa nakita kong kasama niya. Agad bumait ang templa ko nang makita ko si Eliza na nakasunod sa kanya. Nakasuot pa itong apron. Alaric, anak, tawag ng mama niya. Kita ko ang panlalaki ng mata ni Eliza nang makita niya si Alaric. Bumaling ako kay Alaric nang wala siyang sinabi. Kita ko ang pagtaas ng kilay niya nang makita niya din si Eliza. Doon ako medyo nakahinga. At least he's not happy to see her. Bahagyang tumawa si Kiara. Naramdaman niya siguro na hindi gusto ni Alaric na nandoon si Eliza. Anak, si Eliza ay nandito para magpaturo ng pasta. Nagustuhan niya kasi ang luto ko kaya nagpapaturo siya ngayon. Hindi ko alam na ngayon pala kayo darating, awkward na sinabi ni Kiara. Hindi kami magtatagal. Pumunta lang kami rito dahil gusto ng asawa ko, ani Alaric. Don't know but he kind of emphasizes the word asawa. I saw Eliza shifted her weight. Nag-iwas siya ng tingin. Yung tita, balik lang ako sa kusina. Baka masunog ang niluluto ko. Agad na tumango si Kiara. Nang mawala sa paningin namin si Eliza, ay agad siyang lumapit sa amin. Agad niyang niyakap si Baby Leve. Hello, little kiddo, natutuwa niyang sinabi. Hello, Grandmama D. Is the baby giggled. Medyo nagulat ako dahil sa tinawag niya kay Kiara. Tinuturuan na pala nila siya kung ano ang itatawag niya sa kanila.
Matapos niya kay Baby Levi ay bigla siyang tumingin sa akin. Thank you, Hija. Akala ko ay matatagalan pa bago kayo pumunta. Didn't expect it to be this soon. I could tell that she's genuine about this. Sana hindi ito ang huling balik nyo, patuloy pa niya. Umiti ako sa kanya. Don't exactly know what to say. Where's Papa? Biglang tanong ni Alaric. And that simple question made Kiara smile so wide. Kita ko ang agarang panunubig ng mata niya dahil lang sa kinausap siya ni Alaric. Ganon siguro ang naging alitan nila na kahit ang kausapin ang isa't isa ay hindi nila ginagawa. He's in the company. Nasabi niya sa akin na babalik ka raw. Tumango si Alaric. Yes. Not right now. Maybe next month. I still want to spend more time with SV family. I unconsciously licked on my lips. Medyo nahiya ako nang banggitin niya ang family sa harap ng mama niya. It's not that ikinahihiya ko siya. It's just that I know her mom wants another girl. In fact, she wants the girl in their kitchen right now. Kaya nakakahiya na ipinaglalandakan ni Alaric ang tungkol sa pamilya despite knowing that her mom if given chance would want another girl for him. I understand. Matagal kayong nagkalayo. I don't know if she's really genuine about that but if she is, I commend her for that. Kasi alam kong si Eliza ang gusto niya pero ito ngayon ang naririnig ko sa kanya. Natigilan nga lang kami nang biglang sumipot si Eliza galing sa kusina. Kita kong nahihiya siyang lumapit. Tita, pwede po kayong maistorbo. Hindi ko kasi alam ang susunod na gagawin. Magkasiklop ang dalawang kamay niya at kita kong pinipisil-pisil niya ang kamay habang tinatawag si Kiara. She never looks in those direction. Pero kita kong sumisilik siya kay Alaric. Kiara shifted on her seat. Halatang na-awkward ang dahil sa pagbalik ni Eliza. Pilit siyang humit sa amin bago siya tumayo. Maiwan ko muna kayo, samahan ko lang si Eliza, paumanhin niya. Nang bumalik sila sa kusina ay siya naman ang pagdating ng isang kasambahay, may dala siyang snacks. Ibinaba niya yon sa coffee table sa unahan namin. Wala siyang sinabi. Basta na lang siyang umalis matapos niyang ilapag ang pagkain. Sino-sino ang nakatira rito sa mansion niyo? Tanong ko matapos kong kumuha ng pagkain sa table. Naitanong ko lang kasi masyadong tahimik ang paligid. May tinitignan si Alaric sa cellphone niya pero bumaling siya sa akin nang magtanong ako. Just Jimmy parents. Tito Asher has his own house in Batangas, sagot niya. How many cousins do you have? I was just wondering if pinsan niya ba sa father side sina Cheska at Daphne. I never saw that too. Meron pa naman silang atraso sa akin. Alaric chuckled because of the question. I have 2 cousins in Tito Asher. Si Cheska at Callum. I have 1 cousin with late Tita Aurora who died in an accident, si Annalise, and then Daphne is the cousin on the mother's side. I have many cousins on my mother's side but spare me the details. Tumango ako at natawa. So hindi pala fairer si Daphne pero grabe makasabunot. Bigla kong naisip nung nasa bar kami at nagkita-kita kami roon. It's true na hindi ako nakalaban sa kanila pero kapag natatandaan ko kung paano sila sabunutan din ni Serenity ay napapailing na lang ako. Hindi ko alam kung paano niya yon nagawa na mag-isa but she did. Umiinom ako ng juice nang mapansin kong malayo na sa amin si Leve. Hinayaan ko siyang maglibot-libot pero hindi ko na malaya na lumalayo na siya sa amin. Tatayo na sana ako para kunin siya nang biglang may inutusan si Alaric. Pakibantayan ang anak ko, utos niya sa kasambahay na malapit sa gawi namin. Agad na tumango ang kasambahay at saka lumapit sa gawi ni Leve. Naupo ako ulit at nagpatuloy sa pagkain. Wife, do you want to see in my room? Tanong bigla ni Alaric. Natigil tuloy ako sa pagsubo dahil sa tanong niya. Bakit naman? He shrugged. Maihahanapin lang ako sa kwarto ko. Do you wanna come? Gusto ko sana kaso naisip ko ang anak namin. Ikaw na lang. Baka hanapin tayo ni Baby Leve. Dito na lang ako. All right. I'll be back. He briefly kissed me on his forehead before he walked away. Nagmadali siyang tinahak ang ingranding hagdanan nila. Pinagmasdan ko siya hanggang sa makarating siya sa taas.
Nang lumiko siya at nawala siya sa paningin ko ay doon lang ako nagpatuloy na kumain. Rinig kong tumawa ang anak ko kaya sinilip ko kung ano ang ginagawa niya. Nakita kong naglalaro sila nung kasambahay na inutusan ni Alaric. I smiled at them. Hindi ko alam ilang minuto akong nakaupo mag-isa sa sofa. Nangangalahati na ako sa iniinom ko nang makita kong lumalapit sa akin si Kiara galing sa kusina. Agad siyang napabaling-baling dahil siguro hindi niya makita si Alaric. Where's Avery Son? Tanong niya nang nasa tapat ko na siya. Napatuwid ako ng upo. Nasa taas po. Maihahanapin daw sa kwarto niya. Tumango siya. Tapos ay bumaling siya sa gawin ni Baby Levi nang marinig niya ang tawa ng anak ko. Agad sumilay ang ngiti sa labi. Puntahan ko lang muna ang apo ko. Kita ko ang excitement niya nang papalapit siya sa anak ko. That made me smile because at least she accepted my son. Akala ko ay isasama pa niya siya sa hatred niya sa akin. Not that she still expressed her hatred to me pero nakakaramdam pa rin ako ng awkwardness kapag kami lang. Naiwan ulit ako mag-isa. Pinagmamasdan ko lang sina Kiara at ang anak ko nang biglang lumabas sila sa likod ng mansion. Tuwang-tuwa ang anak ko habang nakahawak siya sa kamay ni Kiara. Sabay silang naglalakad palabas ng bahay. Nakasunod sa kanila ang kasambahay na nagbabantay sa anak ko. Nang makalabas sila ay biglang tumahimik ang mansion. Dahil wala akong magawa ay kumuha ulit ako ng cupcake sa table at saka kumain. It was so silent kaya bigla akong nagulat nang magsalita si Eliza. Hindi ko narinig ang paglapit niya. Where's tita? Tanong niya. Matalim ang mata niya sa akin. But then she hides it and tries faking a smile. Nasa labas. Pinasyal niya ang anak ko. Is that okay? Sa taas lang ako ha. May gagawin lang kami ni Dee. Hindi niya tinapos ang sasabihin niya. Instead ay tumawa siya ng mahina. Natigilan ako. I shifted on Isvi's seat as saw her smiling meaningfully while walking upstairs. Hanggang sa lumiko siya ay nakamasid ako sa kanya. Biglang hindi ako mapakali sa inuupuan ko. Nagsimulang kabahan ang puso ko dahil sa sinabi ni Eliza. Wala naman siyang binanggit na pangalan pero nagawa niya akong pag-isipin ng masama. Bawat naririnig kong ingay galing sa taas ay napapabaling ako sa hagdanan. Bawat minuto na hindi bumababa si Alaric ay nagpapabilis ng puso ko. Hindi ko na mabilang ilang beses akong sumisilip sa taas. I started mentally counting for Alaric to go down. Sasabihin kong after 2 minutes ay bababa na siya at kapag wala pa siya ay kakabahan ako lalo. Hindi ako mapakali sa upuan ko. Gustong-gusto kong umakyat kaso ay hindi ko rin naman alam ang kwarto niya. But then it was 20 minutes bago siya bumaba. Agad akong napabaling sa kanya nang bumababa siya. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Medyo nawala ang tension sa katawan ko. I realized then how stiff my body was while waiting for him. Pero pansin kong nanliliit ang mata ni Alaric habang pinagmamasdan niya ako. His lips are on a straight line. Dumiretso siya sa paanan ko nang nasa tabi ko na siya. Pinatong niya ang dalawang kamay niya sa magkabilang gilid ko at sa kanya itinukod ang isang tuhod para maglabel ang mata namin. What's wrong? Umiling ako at nag-iwas ng tingin. Wife, he called. Tumuwo ako, nahihiyang aminin na natakot ako dahil kay Eliza. Nang hindi ko siya tinitignan ay hinawakan niya ang baba ko at saka ako hinalikan sa labi. Not just once but thrice. Sunod-sunod ang paghalik niya sa akin. What's wrong? You look scared earlier, he asked while caressing my back. Si Eliza kasi sumunod sa taas. Tapos ang tagal mong bumalik, bulong ko. Kita ko ang pagdilim ng mata niya bago niya ako pinatakan ng halik sa labi. Elif, didn't you go upstairs then? I am your husband. You have the right to look for me when you feel like looking for me, Serafina. Tumango ako. Dahil sa masamang nararamdaman kanina ay hindi ko napigilang yakapin siya. Naging mahigpit ang yakap ko. I love you, bulong ko. Naramdaman kong nangilid ang luha sa mata ko. I was really worried about what Eliza said. Hindi niya kasi tinapos. Alaric chuckled. It's so rare for you to declare your love, huh? Ngayon pa na nagsiselos ka. I love you, bulong ko ulit. Mas hinigpitan pa ang yakap sa kanya.
I love you more, wife, he replied. Hinalikan niya ang ulo ko. Nakayakap ako kay Alaric nang marinig namin ang ingay ng mga bagong dating na bisita. Agad kong nakilala ang boses ni Annalise. Hindi nga lang ako kumalas ng yakap. Tumawa lang si Alaric at hindi rin naman siya umangal, nakayakap din siya sa akin. Maraming kwarto sa taas. Hindi ko alam kung saang kwarto pumasok si Eliza. I was alone in the room. Naniniwala naman ako. I was just so affected with Eliza that I can't help not to think bad. Bakit ba siya nandito? The mere fact that she is welcome here tells me that Kara still likes her. Yun ang ikinatatakot ko. Nang may marinig akong tumikim ay doon lang ako kumalas ng yakap. Hi, bati ni Annalise. Nakangiti siya sa amin despite seeing us hugging. Kita kong nasa likod niya si Cheska at Daphne. Hindi sila makatingin sa amin. I don't know if it's because they're guilty for what they did to me or they don't just want to see me. Either way, I don't want to see them too. Pinunta ko lang talaga rito ay ang bili ni Kiara. Why are you here? Tanong ni Alaric. Tumayo siya at saka umupo sa tabi ko. Nilagay niya ang kamay niya sa sinasandalan kong sofa. We heard baby Levi is here. Gustong makita ni Cheska. Nakwento ko kasi kung gaano siya ka-cute, nakangiting sinabi ni Annalise. Si Annalise ang pinaka-close na pinsan ni Alaric. Sinabi sa akin dati ni Alaric na dahil wala na ang parents ni Annalise ay itinuturing na niya siyang kapatid. That's this pansin ko na simula nang malaman niya na girlfriend ako ni Alaric ay hindi siya sumasama sa pamamahirap sa akin. She would say rude things but she would not resort to violence. Nasa labas sila ng mama ni Alaric, sagot ko. Tia sa tea. Agad akong napabaling sa katabi ko nang marinig kong medyo iritado na naman. I saw how his jaw clenched. Seriously, mama ni Alaric? I licked in my lips to suppress a smile. Lumapit ako sa kanya para bumulong. Hindi ko alam kung ano itatawag ko sa mama mo. I can't just call her tita kasi hindi naman kami close. Hindi nga niya ako tanggap. Kita mong nandito sa mansion niyo ang gusto niya para sa'yo. Kiyake, that's not it. You could have said mama ng asawa ko, medyo inis niyang sagot. Bahagya ko siyang tinawanan. Can't blame him though. Palagi niyang pinaglalandakan kaming pamilya niya, ako at ang anak namin. Kaya nagtatampo to siguro dahil puro ako Alaric. Tapos palagi niya akong tinatawag na wife. Pwede ba namin siyang makita, Serafina? Biglang singit ni Annalise. Natunugan kong nahihiya siya. Dahil siguro, hindi pa siya sanay na nakikita kaming ganito ni Alaric. Agad ko silang binalingan at saka tumango. Naman! Nasa likod sila ng mansion. Agad nang umiti si Annalise at saka sila mabilis na pumunta sa labas ng mansion. Pagkawala nila ay agad kong binalingan ang kasama ko. You didn't even greet your cousins. Baka ikaw talaga ang rason kung bakit sila nandito. He just shrugged his shoulders. May alitan ka din sa kanila? He chuckled. I'm never the same when you are gone. They're just curious now how I turned out after you returned. Bigla tuloy akong napaisip kung ano ba siya nang wala ako. Bakit parang ang ilang nila sa isa't isa? Even Kiara, ramdam kong medyo may gap sa pagitan nila ni Alaric. Magsasalita pa sana ako nang marinig kong may naglalakad pababa ng hagdanan. Bumaling ako roon at nakita si Eliza na bumababa. Nakapagpalit na siya ng damit. I glared at her when she smiled at me. Parang nanunuya. Humilig ako kay Alaric nang papalapit siya. She's here. She smiled at me as if mocking, bulong ko kay Alaric. Don't mind her. She's insignificant. Nang nasa tapat namin siya ay medyo humito siya. Ilang segundo pa ang pananahimik niya hanggang sa napilitan siyang magsalita. Feel ko ay hinihintay niyang tumingin sa kanya si Alaric kaso ay binabasa niya ang folder na dala niya kaninang bumaba siya. Alaric, where's tita? Tanong niya. Her tone is sweet, very different from the tone she uses whenever she is talking to me. Kapag ako ang kausap ay parang nangmamaliit siya palagi. Hindi siya pinagtuunan ng pansin ni Alaric. Ako lang ang bumaling sa kanya. Kaya nang ma-realize niya na walang balak sagutin ni Alaric ang tanong niya, kita ko ang pagtalim ng mata niya. She glared at me for a second before she walked away.
Agad niyang tinahak ang backyard kung nasaan sina Kiara. Hanggang sa mawala sa paningin ko si Eliza, ay nakatuon ang mata ko sa kanya. I realized, should be careful with her. Alam niyang kasal na kami ni Alaric pero hindi pa rin siya tumitigil. She is still into him. Wala siyang pakialam kung kasal na siya o hindi. It was 20 minutes later when Kiara went inside. Nakangiti siyang lumapit sa amin. Natigilan kami ni Alaric sa pag-uusap nang umupo siya sa malapit sa sofa kung saan kami nakaupo. Nakakatuwang kasama ang apo ko, Hija. Sana hindi ito ang huling beses na dadalaw kayo, masaya niyang sinabi. Awkward akong ngumiti sa kanya. Ayaw akong umuulit. Mapipilitan na naman ako kung magpapadalos-dalos akong sasagot. Ilang segundong katahimikan ang namayagi. Ayaw kasing magsalita ni Alaric. Ako naman ay hindi alam ang sasabihin. Hija, kalaunan ay tawag sa akin ni Kiara. Kung babalik ba ang anak ko sa pamamahala ng kumpanya, may balak ka rin bang magtrabaho? I could see curiosity in her. Doon na paawang ang labi ko. Ito sana ang gusto kong pag-usapan namin ni Alaric. Didn't expect her to ask that. Meron po sana. Pero habang maliit pa po si Levi, hindi pa po. Maybe when he turns 3 or 4, nahihiya kong sagot. Wife, kahit wag ka nang magtrabaho. I can provide for your needs and our son. Huminto siya at saka ako tiningnan ng nakangisi. Besides, when Levi turned 3, you'll probably pregnant with our second baby kaya hindi ka rin pwedeng magtrabaho. Muntik na akong mapairap. Buti at napigilan ko dahil nasa tabi namin ang mama niya. Awkward na lang akong tumawa. Pati si Kiara ay natawa na lang din sa narinig. Hiyang-hiya pa ako sa pinagsasabi ni Alaric nang makita kong pumasok si Daphne at Annalise. Hinanap ko kung kasama nila si Levi pero hindi. Dumiretso sila sa kusina, medyo kinabahan ako dahil si Eliza at Cheska na lang ang kasama ni Levi sa labas. Pero mas lalong kumalabog ang puso ko nang 3 minuto ang lumipas nang pumasok si Cheska mag-isa. Agad siyang lumapit sa amin. Nasaan ang anak ko? Hindi ko napigilang magtanong. Isa just don't feel good because of Eliza. Kumunot ang noo niya. Wala ba dito? Gustong pumasok na ni Baby Levi kaya sinamahan siya ni Eliza. I was on call with Papa kaya hindi ako nakasunod sa kanila, paliwanag niya. In thy heart skipped beat when heard her saying thy son is alone with Eliza. Agad akong tumayo sa sinabi ni Cheska. Rinig kong tinawag ako ni Alaric pero binaliwala ko siya. Mabilis akong lumabas ng backyard at saka hinanap ang anak ko. Malawak ang mansyon nila at maraming kwarto. Yun ang napansin ko habang nagmamadaling lumabas. Kaso, paglabas ko, isang malawak na harden ang sumalubong sa akin. Sa kaliwang bahagi ay ang malawak nilang swimming pool. Walang tao pareho sa pool at sa garden. Napatingin ako sa hula ko ay lighthouse. 10 metro ang layo noon sa pool. Agad kong tinahak yon para silipin kung naroon sila. Pero laking dismaya ko nang marating ko yon at wala ring tao. Lalong kumalabog ang puso ko. Pero dahil sa kaba, sinuri ko ang bawat sulok ng labas para lang makasigurado na hindi sila nagtatago. Pero nasuri ko na ang bawat sulok ay wala pa rin akong makita. Mabilis akong pumasok nang mapagtanto kong wala talagang tao sa labas. Saktong palabas din si Alaric para siguro puntahan ako. Si Levi, tanong ko. I could feel my body getting stiff. Wala sa labas, biglang naalarmang tanong niya rin. Kita ko ang pag-igting ng panga niya. Mabilis siyang bumalik sa loob nang hindi ko siya nasagot. Pakihanap si Levi, utos ni Alaric sa kasambahay na nakaabang sa kanya. Baka nandito lang sila, awkward na sinabi ni Cheska. What's wrong? Tanong ni Annalise. Kalalabas lang nila ni Daphne galing sa kusina. They look confused as to what is happening. Where's Eliza? Kasama raw niya ang anak ko. Hindi ko sila mahanap, sagot ko kay Annalise. Bumaling si Annalise at Daphne kay Cheska. Naghihintay ng sagot dahil siya ang huling kasama ni Eliza. Agaran ang pag-iling ni Cheska. Nanlalaki ang mata niya. I swear hindi ko alam. Tumawag si Papa kanina kaya nang pumasok sila, naiwan ako sa labas, depensa niya sa sarili. Marina, pakisabi sa mga katulong na hanapin ang apo ko at si Eliza. Baka nasa isang kwarto lang, na alarmang utos ni Kiara.
Ramdam kong nagsisimulang manlamig ang katawan ko. Yung marina na inutusan ni Kiara ay agad na pinuntahan ang mga katulong para hanapin sina Eliza. Kita kong agad na balisa ang mga katulong sa paghahanap. Pati sina Annalise ay tumulong na ring maghanap. Sumunod ako sa kanila para maghanap din, hindi ako mapakali. Hindi malabo na may gawing masama si Eliza kasi alam kong galit siya sa akin. Baka naman nasa isang kwarto lang dito sa mansion. Ano naman ang gagawin niya kay Baby Leve, ani Cheska, habang binubuksan ang kwartong malapit sa kanya. Sumilip ako loob at kita kong walang tao. Lumapit kami sa isa pang room at nang makita kong wala ring tao, mas lalo akong hindi mapakali. Kung may pinasukan man silang kwarto ay dito lang yon sa baba. Hindi naman sila dumaan sa amin para makapunta sa taas. Nakita nyo, salubong ni Annalise sa papalapit na kasambahay. Wala pa po ma'am, kabado niyang sagot. Shit! Tawagan mo nga, Daphne, biglang sinabi ni Cheska. Dali-daling kinuha ni Daphne ang cellphone niya at saka tinawagan ang number ni Eliza. Ni-loudspeaker niya ito para marinig namin. Kaya lang out of coverage ang linya niya. Medyo umiingay na sa mansion dahil sa pagkabalisa ng mga kasambahay. May narinig akong pati sa taas ay hinalughog para masiguradong wala sila doon. Halos hindi na ako huminga nang iniwan ko sina Annalise. Bumalik ako sa living area at hinanap si Alaric. Mga balisang kasambahay lang ang inabutan ko. Nasaan po si Alaric, kabado kong tanong. Natagalan pa sila bago nila ako masagot. Nasa control room po. Nakita ko siyang pumunta roon, magalang nasagot sa akin ng isang kasambahay. Pwede mo akong samahan sa kanya, pakiusap ko. Agad si Vang tumango. Nangingilid na ang luha ko habang nakasunod ako sa babae. Pigil na pigil ang hininga ko. Pakiramdam ko, bawat hakbang na ginagawa ko ay ang bigat-bigat. Nang dumating kami sa control room, agad kong binuksan ang pintuan. Saktong pagbukas ko ay nakita kong galit na galit si Alaric. May kausap siya sa cellphone. Nakakuyom ang kamao niya at nakatitig sa monitor ng TV. Nasa screen si Eliza, sinasakay niya si Leve sa kotse. Wala siyang sinayang na oras. Nang maisakay niya ang anak ko ay agad siyang umikot para sa driver seat. Agad niya ring pinaharurot ang kotse. Make sure you trace her. Hindi pa iyon nakakalayo. Alaric said, almost shouting. May sinasabi ang sa kabilang linya, kaya tumahimik siya. Do not fucking tell me to calm down. She kidnapped the son, he snapped. Agad nahulog ang mga luha ko nang makumpirma kong tinanggay nga ni Eliza ang anak ko. Tang-ina. Not Linway son. Tanggap ko pa kahit masama ang tungo niya sa akin. But I swear if she hurt the child, I will kill her. Nang ibinaba ni Alaric ang cellphone niya ay agad siyang naglakad palabas ng control room. Madilim ang mga mata at nanlilisik. He looks murderous. Ang aura niya ay katulad nung unang panahon na masama pa ang ugali niya sa akin. Nakakatakot. Stay here, I'll go with Envy men, utos niya. Mabilis niya akong nilampasan at agad na naglakad paalis. Umiling ako at agad na sumunod. Hindi ko siya pinakinggan. Halos tumatakbo pa ako dahil sa bilis niyang maglakad. Nahanap niyo, agad na tanong ni Kiara pagkakita sa amin. Yeh! She fucking kidnapped the son, iritadong sagot ni Alaric. Kita ko ang panlalaki ng mata ni Kiara. Rinig kong napasinghap din sina Annalise. Hindi na ako huminto sa tabi nila dahil dire-diretsong naglalakad palabas si Alaric. Hindi ako papayag na maiwan ako. Sumakay ako sa kotse nang makita kong sumakay siya sa kotse niya. Seryoso niya akong binalingan pero mabuti at hindi na siya nagalit sa akin. Wear your seatbelt. I'll be driving fast, tanging sabi niya sa akin. The drive was too fast. Kahit naka-seatbelt ako ay nakakapit din ako sa hawakan malapit sa akin dahil sa kaba. Ilang kotse na ang nilalampasan namin at hindi ko alam kung malapit na ba kami o ano. Walang kibo si Alaric. Nakatutok lang ang mata niya sa kalsada pero makikita mo kung paano niya hawakan ng manibela. His veins show because of how he firmly grips the steering wheels. Doon pa lang, alam mong galit siya. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho niya ay tumunog ang cellphone niya. Hula ko ay isa ito sa mga tauhan niya. Nakalagay ang cellphone niya sa holder ng dashboard, kaya mabilis niya itong nasagot. He put it on a loudspeaker.
Nahanap na namin siya, sir, agad na bungad ng nasa kabilang linya. Napasinghap ako sa narinig. Kita ko rin ang mas lalo pang paghigpit ng pagkakahawak ni Alaric sa manibela. Where? I already sent the link to her location. Walang sinayang na oras si Alaric. Agad niyang binuksan ang isang message at saka pinindot ang isang link. Napunta ito sa map app at kita roon ngayon ang isang red dot na gumagalaw. It was probably the location of Eliza. Hahabulin ba namin, sir? Urgent na tanong ng lalaki sa kabila. Nakapalibot na ang mga tauhan sa kotse niya. No, do not chase her. She's with SY son. Manmanan niyo kung saan pupunta, iritadong utos niya. Copy. Doon natapos ang usapan nila. Dahil medyo malayo kami sa red dot sa mapa, mas lalo pang bumilis ang pagmamaneho ni Alaric. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso. Napapapikit na lang ako kapag may nilalampasan kaming kotse. Gusto kong sabihin na maghina-hinay siya pero hindi ko rin naman gusto na nagtagal siya. Lalo pat ang anak namin ang nakasalalay dito. Napapikit ako ng sunod-sunod na kotse ang nilampasan pa ni Alaric. Nakatangap kami ng mga busina dahil doon. Ilang minuto na ganun ang ginagawa namin. Pigil na pigil ang hininga ko dahil ninenervyos ako. But then, I'm with Alaric at alam kong hindi niya ako ipapahamak kaya pumipikit na lang ako kapag natatakot ako. Isang baling ang ginawa ko sa cellphone sa dashboard at nanlaki ang mata ko nang makita kong lumiko ang red dots sa isang gilid, biglang huminto ang paggalaw nito. That moment too, someone called again. Agad sinagot ni Alaric. Sir, napapalibutan na po siya. Nasa abandonadong building at hindi pa siya lumalabas ng kotse, report ng tauhan. I'm nearing that building. Manmanan niyo muna. Make sure she didn't hurt Dinoy son, he commanded with a restrained voice. Halatang nagtitimpi lang siya pero gusto niyang manakit. His silence is making me nervous. Kasi alam mong galit siya pero sa pananahimik niya, hindi mo alam kung kailan siya sasabog. 20 minutes ang nilarga namin nang marating namin kung saan ang red dot. Agad na pumasok ang kotse sa loob. I realized it was so silent and bare. Malayo sa kabahayan. Perfect na pinagtataguan kung may kinidnap ka. Huminto kami sa gitna ng building. Kita namin sa kabilang dulo na naroon ang kotse ni Eliza. Hindi ko alam pero nang makita niyang may pumarang kotse ay siya rin ang paglabas niya ng kotse niya. It's as if she expects that someone is after her. Sabay kaming lumabas ni Alaric. Walang maririnig na ingay. Sinabi ng tauhan ni Alaric na napapalibutan nila ang building pero wala akong maramdaman. Feel ko kaming apat lang ang narito sa building na ito. Pero wala pang 2 minuto nang biglang may dumating na kotse. Nataranta ako kasi akala ko kasamahan ni Eliza, pero napaawang ang labi ko nang makita kong sina Kiara yon. Sabay-sabay na lumabas sina Annalise, Daphne at Cheska. Didn't know they were behind us. Wala pang nakakapagsalita sa amin nang marinig namin ang tawa ni Eliza. Umalinggaw ito sa buong building. Ganito kaimportante itong bata na ito at lahat kayo ay sumugod, nanunuyan niyang sinabi. Binuksan niya ang second seat kung saan niya isinakay si Levi at sa kanya marahas na kinaladkad ang anak ko palabas ng kotse. Agad na umiyak ang anak ko nang makita niya kami. Daddy. Mommy, tawag niya sa amin. His voice cracked because of crying. I gritted my teeth when I saw my son. Pakawalan mo siya, sigaw ko. Naglakad ako palapit sa kanya pero tumigil din ako nang makita kong kumuha siya ng baril sa loob ng kotse. Agad niya itong itinutok sa ulo ng anak ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig pagkakita ko sa baril. In my heart skipped a beat. Nagsinghapan sina Daphne nang makita nila ang nangyayari. Fucking hurt my son and you're dead, banta ni Alaric. I could feel the amount of restraint he was suppressing just so he wouldn't go near our son. Eliza, Hija. Don't do this, pakiusap ni Kiara. Halatang nag-iingat siya na baka may masabi siyang masama na ikapahamak ng anak ko. Don't do this. Talaga tita. Tumawa siya ng malakas. Dahil sa bata na ito kaya nagkadaletse-letse ang plano, di ba? Dapat sana ay kasal na kami ni Alaric. Pero anong nangyari, sigaw niya. Nanlilisik ang mata sa amin. Pag-usapan natin to leave Jinwei grandson out of it, pakiusap ni Kiara. Nang aalo ang boses.
Eliza, wag mong saktan si Baby Leve. Bata yan, ani Annalise. Tumahimik kayo, sigaw niya. Mas lalo niyang idiniin ang baril sa ulo ng anak ko na naging dahilan kung bakit mas lalong lumakas ang iyak niya. Diba, tita? Ako naman ang gusto mo, seryoso niyang baling kay Kiara. Wala ka lang nagawa dahil nilandi ng malanding yan ang anak niyo, she said glaring at me. Makikita mo sa mata niya kung gaano niya ako kinasusuklaman. Fuck this, mura ni Alaric. Nakita kong may pinindot si Alaric sa cellphone niya. Nag-ring ang tinawagan niya sa kabilang linya bago nasagot. Sir, sagot ng tauhan. Position the men. Anytime now, I might order to shoot, galit ng utos ni Alaric. Napasinghap si Kiara. Anak, baka mapaano si Levi, pigil niya sa plano. Ramdam ko ang takot sa tono niya. Kung gusto niyong palayain ko ang batang to, maghiwalay kayo ni Alaric, Serafina, utos niya. Bakit pa kasi kayo nagpakasal? Galit niyang tanong. Nandilim ang paningin ko sa sinabi ni Eliza. I also heard Alaric groan because of her absurdity. Kung wala lang talaga siyang baril ay madali lang naming makukuha ang anak ko. Mas lalo pang nandilim ang paningin ko kapag nakikita kong panay iyak ang anak ko. Let go of my son, Eliza. Wala siyang kasalanan dito. Agad niya akong tinawanan. Nakakarindi ang tawa niya. Kung may baril lang ako, babarilin ko na siya. Hindi ko nagawang magsalita nang biglang may dumating na panibagong kotse. Lahat kami ay napabaling sa bagong dating. Kalaunan ay bumaba ang papa ni Alaric. His aura is almost the same as Alaric. Para silang papatay ng tao sa galit nila. Their eyes bloodshot. Hindi ko alam kung bakit niya nalaman ang tungkol dito. Probably because of Kiara. There are police around the corner. Handa sila kung may gawin siya, balita ng papa ni Alaric. Thank God, nag-aalalang sagot ni Kiara sa asawa. Bumaling ako kay Alaric. Hindi siya lumingon sa papa niya. Pansin kong kanina pa siya tahimik at walang imik. Titig na titig siya sa kung nasaan sina Eliza. Shoot, he suddenly whispered. Kasabay noon ay ang biglang pagsigaw ni Eliza. Wala akong halos narinig na putok na baril pero tinamaan ang kamay ni Eliza kung saan niya hawak ang baril. Dahil doon ay nabitawan niya ang hawak niyang baril. Shoot, isa pang utos ni Alaric at biglang napaupo si Eliza. Wala akong makitang awa sa mukha niya. He's just merciless now. Natahimik kaming lahat. Nabigla dahil sa nangyari. Agad na tumakbo sa amin si Levi nang makawala siya kay Liza. Sasalubungin ko sana ang anak ko, pero nang makita kong mag-uutos pa siya lit ay agad kong kinuha ang hawak niyang cellphone. Pinatay ko agad yon. Naramdaman kong nanginginig ang kamay ko sa kaba. Alam ko kung paano magalit si Alaric pero not this kind of anger. Umupo siya nang makita niyang tumatakbo sa amin si Levi. He then immediately hugged our crying son when he arrived. Daddy, umiiyak na tawag ni Levi. Hindi matigil-tigil ang luha niya. It's alright. You are safe now, son, pang-aalo niya. Hinalikan niya ang ulo ni Levi para pakalmahin siya. Bumaling ako kay Eliza at kita kong namimilipit siya sa sakit. Pero base din sa nakikita ko, hindi critical ang mga tama niya. It was just to make her defenseless. Kung sino man ang namaril ay masasabi kong asintado. Sa sobrang lapit ni Eliza kay Levi ay nagawa niyang targetin ang kamay ni Eliza na malapit pa sa ulo ng anak ko kung saan nakatutok doon ang baril. Pinagmasdan ko kung paano unti-unting nagsilabasan ang tauhan ni Alaric. Nalalaki na lang ang mata ko dahil akala ko talaga ay kami lang ang tao sa building pero marami pala. Ellis, did she kidnap the grandson? Rinig kong tanong ng papa ni Alaric. Sinagot siya ni Kiara pero hindi ko na napagtuunan ng pansin. Hindi ko kasi maalis ang mata ko kay Eliza. When she saw men surrounding her, she started to kill. Kita kong tumingin siya sa gawi ko. When she saw me looking at her, agad dumalim ang mata niya sa akin kahit panay ang iyak niya. This is your fault. Dapat ay namatay ka na lang. Bakit pa kasi hindi ka na lang natuluyan, umiiyak niyang sinabi. Sunod-sunod ang hikbi niya. From the first place, ako naman talaga ang para kay Alaric. Inagaw mo lang siya. Nagpabuntis ka pa, masalimuot niyang sigaw. For a moment, napaisip ako. Totoo kaya?
From the very first place magkalaban ang pamilya namin ni Alaric, kaya hindi talaga ako para sa kanya. His parents wouldn't think of me for their son. So she must be telling the truth, ha? Baka matagal na palang plano na dapat sila. Natigil lang ang paninitig ko kay Eliza nang biglang tumayo sa unahan ko si Alaric. Doon ko lang nagawang huminga. Hindi ko napansin na nagpipigil pala ako ng hininga. Look at me, utos niya. Tumingin ako sa kanya at nakita kong seryoso ang mukha niya. Everything she says isn't true. Hindi siya para sa akin. I was just late to know you pero alam ko from the very first day that I saw you, I know you'll ruin your life. He groaned painfully. Which you did. I was supposed to make your life hard pero kita mo, kasal tayo at may anak. Kaya kung iisipin mong hindi ka para sa akin, think again, he whispered. He kissed me on his very forehead. I sighed heavily. Medyo kumalma sa mga naisip kanina lang. Lumapit ang papa niya sa kanya saka siya tinapik sa balikat. Doon ko lang napansin na nasa tabi na namin ang mga pulis, hindi ko namalayan. Pinupusasan na si Eliza habang bumubuhos ang luha niya. Now that she realizes the consequence of her action, nagpapakaawa siya kay Kiara. Tinignan ko ang mga sugat niya at doon ko napagtanto na mga daplis lang iyon. It was still bleeding but you could tell that it's not that deep. Tita, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nainis lang ako kanina pag namakaawa niya kay Kiara. Please, tita. Tell them to remove this handcuff. Umiwas ng tingin si Kiara. Sa presinto ka na magpaliwanag, galit na sinabi ng pulis sa kanya. Mas lalo pang lumakas ang pag-iyak niya nang marinig niya ang presinto. Nabalingalang ang atensyon ko kay Levi nang tawagin niya ako. Karga siya ni Annalise pero nang marinig niyang tinawag ako ng anak ko, ibinaba niya at sa kanya hinayaan ang anak ko na pumunta sa akin. Agad ko siyang kinarga at hinalikan sa pisngi. Tumahan na siya pero may bakas pa rin ang pag-iyak sa mukha niya. You're safe now, bulong ko. Niyakap ako ng anak ko nang mahigpit sa kanya sinandal ang ulo sa balikat ko. Spatted his back to comfort him further. Ilang minuto ang lumipas nang bumalik si Alaric sa amin. He kissed Levi's head bago niya ako tinignan. Let's go home. Si Papa na ang bahala dito. Papunta na kami ng resort. I heard her sigh. Kayo lang siguro ang dumating. Nadelay ang flight namin. Baka bukas pa kami dumating, sagot ni Serenity. Binalingan ko si Alaric na nakatayo sa mga kinukuhang mga baggage namin. May kausap din siya sa cellphone habang hawak niya sa kamay si Leve. Ang isang tauhan niya ay busy sa pagmamanman sa isa pang maleta namin. Nasa Maldives kami. Plano naming mag-vacation at dito nga nila naplanuhan na pumunta. It's been 1 month since the incident with Eliza. Hindi natuloy ang out-of-country na plano ni Alaric dahil sa nangyari. Kaya ngayon ay dito na lang sa Maldives kasama ang pamilya ko at pamilya ni Alaric. Because of the incident that happened, medyo nakakapag-usap na ng payapa si Mama at ang mama ni Alaric. Kaya unti-unting nagiging close din ang pamilya ko at ang pamilya niya. His parents were even invited when Alaric's father had birthday. Sige, tumawag ka kung kailan kayo darating. Matapos makuha lahat ng baggage namin ay agad kaming umalis ng airport. Paglabas namin ay may van na naghihintay sa amin sa labas. Agad na pinagpapasok ng mga tauhan ang mga bagahe namin doon. Delay daw ang flight ni na Mama. Baka bukas daw sila dumating, sabi ko kay Alaric. Sinasakay niya na si Levi sa van. Saka lang siya lumingon sa akin nang masiguro niyang settled na ang anak nanin sa loob. Delay din ang flight ni na Mama. He then smirked. Tumango ako. So, kami lang ang nauna rito. But then paggabi na rin kaya wala rin kaming time para maligo pa sa dagat. Isa pa at pagod ako sa bayahe. I'll probably sleep as we arrive at the resort. Natigilan akong mag-isip ng inimwestra ni Alaric na pumasok na ako sa loob. Matapos ay tumulak na kami. Pagdating namin ay gabi na nga. Hindi ko na nabalingan ang dagat kasi wala rin namang makita. Kaya dumiretso kami sa room namin. We did a quick dinner bago kami nagpahinga. Si Levi ay tulog nang mahiga siya sa kama. Ako ang sumunod. Nang maramdaman ko ang malambot na kama ay agad akong nakaidlip.
But then, in the middle of the night, bigla akong nagising. Kumakalam ang sikmura ko. Maliit lang kasi ang kinain ko sa dinner kaya ngayon ay gutom ako. Nakahawak ako sa tiyan ko habang binalingan si Alaric. Kita kong tulog na tulog siya. Tumingin ako sa orasan at nakitang 1:00 na ng gabi. Hindi ko kayang matulog ng gutom kaya tumayo ako. Naghanap ako ng makakain pero wala akong nahanap. Pinagmasdan kong maigi si Alaric at nagilty ako kung gigisingin ko siya. Kaya nagpa siya akong lumabas mag-isa. May iilang gising pa sa mga turist. Dahil private ang resort na kinuha namin, medyo napalayo ako. Pumunta ako sa katabing resort na maraming tao. May mga nagbebenta ng pagkain doon dahil marami ang turista sa kanila. May in-order akong isang putaheng lokal at agad ko iyong nagustuhan. Kaya matapos ko ang isa ay bumili ulit ako. Sinamahan ko na rin ang drink. Hindi ko na malayan ang oras. Lalo pat marami namang gising sa resort. May malapit pang bar sa di kalayuan at maraming nagtatawanan. Namamangha ako sa tanawin kaya nawiwili rin akong nanonood sa mga tao. Ninunguya ko ang pagkain ko nang bigla akong napaigtad dahil may humapit sa bewang ko. Pagalit ko sanang titignan ang gumawa nun pero natuptap ko na lang ang labi ko nang makita kong si Alaric yun. Madilim ang mukha niya at nakaisang linya ang dalawang labi. I could see him clenching his jaw. In thy heart immediately skipped a beat when realized he's mad. Nagutom ako kaya naisipan kong lumabas, agad kong paliwanag. Pero wala siyang sinabi. Hinapit niya lang ako pabalik sa resort namin. Tahimik siya habang bumabalik kami. Pero ramdam na ramdam kong iritado siya. Nang papasok na kami ay nabaling ako sa nakadisplay na orasan at nakitang 2:30 na. Agad dumiretso si Alaric sa bathroom. Hindi niya talaga ako tinapunan ng tingin. Umupo ako sa kama pero alam kong hindi rin ako makakatulog kaya kunwari nababanyo rin ako. Pumasok ako ng bathroom. Bukas ang shower at nakatalikod siya sa akin. Nakatungo siya habang tumutolo sa kanya ang tubig. He really is mad. Nakakuyom ang kamao niya sa wall ng shower. Pumasok ako sa shower. Alaric, tawag ko, medyo nanginig ang labi. Nanlilisik ang mata niyang bumaling sa akin. Agad nanuyo ang lalamunan ko. Bigla akong natakot kaya atras na sana ako nang bigla niya akong higitin papasok. Agad nabasa ang damit ko. Tulog na tulog ka kasi kaya hindi na kita ginising, kabado kong paliwanag. But he didn't say a thing. Nanatiling madilim ang mata niya. Kumuha siya ng shampoo at sa kanya nilagay sa ulo ko. Siya na din ang nagpabula nun. He then slowly removed all my clothes. Wala akong nagawa nang sinabon niya rin ang katawan ko. Napapapikit na lang ako kapag lumalandas ang kamay niya sa mga parteng nagpapaungol sa akin. Nakapikit ako nang bigla kong naramdamang umangat ang dalawang paa ko. Napasandal ang likod ko sa malamig na gusali. Nang dumilat ako, wala nang space sa pagitan namin. Ang kaninang galit na mata ni Alaric ay napalitan ng matang nagnanasa. Napaungol ako nang maramdaman kong tumama sa pagkababae ko ang tayo niyang alaga. Pero agad na sapawan ang ungol ko nang siniil niya ako ng halik. Ang isang kamay niya ay minamasahe na ang boobs ko. Gusto kong igalaw ang balakang ko para ilapit sa alaga niya pero nakapermi ang katawan ko sa wall. He made sure didn't got chance to move. Umalingaw-ngaw ang ungol ko nang bumaba ang halik niya sa leg ko. Mas lalo pa nang maramdam kong bahagya niya akong kinagat doon. Naramdaman kong basang-basa na ang pagkababae ko. At gustong-gusto ko nang ipasok niya sa akin ang alaga niya. Alaric. I moaned his name so loud with a voice didn't recognize I could pull off. Narinig kong umungol siya. Isang segundo lang din ay napasigaw ako nang bigla niyang ipasok ang aaga niya. Nanlaki ang mata ko sa pagkabigla. Akala ko hihintayin niyang maka-adjust ako pero hindi. Tuloy-tuloy ang naging bayo niya. I felt the pain at first until all I could feel was pleasure. Ni hindi ko masalubong ang pagbayo niya dahil nakapermi ang katawan ko sa gusali. Tanging ungol lang ang nagagawa ko. Kapit na kapit ako sa balikat niya habang nanggigigil siyang bumayo sa akin. Bawat ulos niya ay sagad sa loob. Hindi pa ako nakaka-recover ay papasok na ulit ang alaga niya. It was fast, deep, and raw. Kaya hindi rin nagtagal ay naramdaman kong may namumo sa tiyan ko. I felt my wall clench. Narinig kong napaungol si Alaric dahil doon.
Hindi ko na napigilan pa at ilang ulos pa ang ginawa niya nang lumabas ang likido sa ibaba ko. Nanginig ang 20 ko at nawala ng lakas. Patuloy pa rin ang pagbayo ni Alric hanggang sa naramdaman kong sumirit din ang likido galing sa kanya sa loob ko. Hingal na hingal ako nang bumaba ang labi ni Alaric sa tenga ko. "Don't ever leave me," galit niya pering sinabi. He kissed the ear before he gently put the feet down. Medyo nanghihina pa ang 20 ko dahil sa ginawa namin kaya kinarga ako ni Alaric. Dinala niya ako sa walk-in closet. May isang mahabang sofa roon at isang marble table sa center. May nakalagay na tuwalya sa marble table at mga bathrobe. Nilapag ako ni Alaric sa sofa. He then proceeded to get towels for me. Dalawa agad ang kinuha niya. Ang isa ay ipinalupot niya sa balikat ko para sa katawan ko at ang isa ay para sa buhok ko. Siya na rin ang nagtuyo sa buhok ko. Kaya hinawakan ko na lang ang isang tuwalya para matakpan ang katawan ko. Habang pinapatuyo niya ang buhok ko ay napansin kong nakaluhod siya para magkalabel ang mata namin. He has now towel on his waist but there's still running water on his body coming from his hair. I realized he was still scowling despite what happened. Nanlumo ako. It's not my intention to go out. Nagutom lang talaga ako. Isang kuskus pa ng tuwalya ang ginawa niya sa buhok ko bago siya tumigil. Bumaba ang kamay niya sa leg ko kasama nung tuwalya. Nagtama ang mata namin at kita kong mariin ang titig niya sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Narinig kong nagpawala siya ng malalim na hininga bago ko naramdamang inangat niya ang ulo ko. Nagtama-ama ulit ang mata namin dahil doon. He titled his head at agad akong siniil ng halik. It's not just back. Agad pumasok ang dila niya, kissing me thoroughly. He was even sucking my tongue. Ang kamay niyang nasa leeg ko lang kanina ay naramdaman kong bumaba sa balikat ko. Unti-unting tinatanggal ang tuwalyang nakapatong doon kanina. Isang hawi lang niya at nahulog ang tuwalya sa sofa kasama nung ginamit niyang pantuyo sa buhok ko. Mas lalong pumusok ang halik niya. Ang isang kamay niya ay naramdaman kong hinihimas na ang isang boobs ko na nagpaungol sa akin. Naramdaman kong tumayo ang niple ko sa ginawa niya. Dahil sa nakayuko siya at hindi siya makagalaw ng maayos, hinawakan niya ang bewang ko at saka ako itinaas. Pumalupot ang 20 ko sa kanya. Naglakad siya ng ilang beses hanggang sa maramdaman kong tumama ang puwet ko sa malamig na marble table. Napasinghap ako dahil sa lamig. Pero agad din akong napaungol nang maramdaman kong dinedi niya ang isang boobs ko. Ang isa ay nilalamas niya. Napahawak ako sa buhok niya dahil sa ginagawa niya. I heard him chuckle. Open your legs wider, utos niya. Pero hindi ko magawa dahil busy ako sa pinaparanas niya sa katawan ko. Puro ungol lang ang nagagawa ko. Nang hindi ko ginawa ay tumigil siya sa ginagawa. Agad akong napamulat sa sobrang pagkabitin. Hinawakan ni Alaric ang dalawang paa ko at saka ipinatong sa magkabilang dulo ng table. That makes the opening wide exposed. Medyo nagulantang ako at paglalapitin ko sana ang hita ko nang pigilan niya ako. 4. Stay like that, utos niya. But hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang mapapikit ako. Hinawakan niya ang klitoris ko at agad na hinagod. Napaliyad ako sa ginawa niya. He did it a few times until he inserted his fingers inside. Ellis, did you leave at night without telling me? Tanong niya habang nilalabas-pasok niya ang kamay niya. Umawang lang ang labi ko, hindi nagawang magsalita. Answer me. Medyo bumagal ang kamay niya sa loob ko kaya naputol ang nararamdaman kong namumuo sa tiyan ko. I groaned in annoyance. Please, I whimpered. He chuckled darkly. Answer me. I told you, nagutom ako. Kaya lumabas ako. Hinawakan ko ang kamay niya para igaya siyang bilisan niya ang ginagawa niya kanina sa akin pero hindi niya ginawa. How could you think that it's okay without telling me? He whispered sensually. Dahil bumagal ang kamay niya sa pagitan ko, gusto ko na lang napaglapitin ang 20 ko pero hindi niya ako hinayaan. Mas lalo pa niyang pinaglayo ang 20 ko, making me even more exposed. Pumikit ako sa sobrang bitin. I'm sorry please, Ungol ko. Hinawakan ko ulit ang kamay niya para bilisan niya. Natawa siya dahil sa ginawa ko. Lumapit siya sa akin at saka ako siniil ng halik.
Binilisan niya rin ang paglabas-pasok niya sa kanyang daliri, kaya umaarko na ang likod ko sa sarap na nararamdaman. Faster, I beg. Naramdaman ko ang kamay ni Alaric sa likod at saka hinila ang buhok ko. Napatingala ako. Mas lalo niyang diniinan ang paghalik sa akin. It was like punishing kiss for what's did. Hindi niya ako tinigilan hanggang sa maramdaman kong kinakapos na ako ng hininga. Hindi pa sana niya ako papahingahin kung hindi ko siya itinulak. Nang hahabol ako ng hininga kasabay noon ay nilabasan ako. I can't believe I am struggling to breathe while also trembling because of his release. Hindi pa ako nakaka-recover sa mga nararamdaman ng bigla akong napaungol dahil sa pagpasok niya bigla. Mabilis at madiin ang bawat ulos niya. Nakaperme na ulit ang balakang ko sa table kaya wala akong kontrol. I am so under his mercy. Promise me you will not leave without telling me, he said while still moving inside me. Wake me up if you must. Don't care. You can't go somewhere without telling me. Yes. Wala sa sariling sagot ko. Nakapikit ako at damang-dama ang bawat bayo niya. Bawat ulos niya ang nayayanig ang buong katawan ko. Hindi nga nagtagal ay naramdaman kong sumikip ang lagusan ko tanda ng lalabasan na ulit ako. Fuck! He groaned. Mas lalo niyang binilisan ang paglabas-masok niya hanggang sa naramdaman kong sabay kaming nilabasan. Hinihingal kami pareho nang matapos kami. He stayed inside me for a few minutes bago niya hinugot yon. Walang lakas na pinaglapat ko ang 20 ko. Parang wala na akong lakas pa na natitira sa katawan. Naramdaman kong binihisan ako ni Alaric at saka hinugasan bago niya ako binuhat sa loob. Agad din akong nakatulog nang tumama ang likod ko sa malambot na kama. I heard him chuckle. Do not make me worry again. I remembered him whispering that to my ear before I finally succumbed into nothingness. It's been years since Serafina was missing. And no life has been miserable. Ginawa ko ang lahat para lang mahanap siya. I've used all my resources and no fucking connections but I couldn't find her. Imposible naman na mawala siya kasi walang natagpo ang bangkay. At hindi ako naniniwalang patay siya. Lahat ng kasamahan niyang tauhan ay nahanap pero hindi siya kaya paano ako maniniwala. She must have been fucking hiding. Sir, pinuntahan namin yung tinutukoy mong bangkay pero hindi po siya, bungad sa akin ng tauhan pagpasok niya ng opisina ko. Naikuyom ko ang kamay ko. Agad pinag-initan ng ulo. Part of me was happy that the body is not her and part of me is mad because where the hell is she? Kailan pa siya magpapahanap? 1 taon na wala pa rin siya. Niluwagan ko ang necktie ko at iritadong tumingin sa tauhan. Nandilim ang paningin ko sa kanya. Umatras siya ng 1 beses nang makita niyang galit ako. I'll do in my best to find her, sir, agad niyan sinabi bago pa ako makapagsalita. He knows that it will snap at him if he lets me speak kaya mabilis siyang lumabas. Sumandal ako sa swivel chair ko at mariin pumikit. Agad kong nakita ang masayang mukha ni Serafina. I miss her so fucking much. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi dahil ginagambala ako ng pag-isip sa kanya. Hindi ka na bumibisita sa mansion. Hindi mo ba ako namimiss? I am your mother, Alaric, nagsusumamo na sinabi ni Mama. Nasa penthouse ko siya binisita ako dahil hindi na raw niya ako nakikita. Muntik na akong tumawa. Paano ko ba siya bibisitahin kung alam kong siya ang dahilan kaya nawawala ngayon si Serafina? Magagalit lang ako kapag nasa presence ko siya. I couldn't help but to think that she is the reason why a woman is probably dead. Kaya hindi niyo ako masisisi. I am busy, Mama, tanging sagot. Hindi ko magawang balingan siya ng tingin. Just couldn't. Kung iyan lang ang ipinunta nyo, pwede na kayong umuwi. I'm tired, I am going to sleep. Nakita kong nanginig ang labi ni Mama. Napatungo siya at agad pumatak ang kanyang luha. She started to lie in my presence. And I couldn't help her because I was too in pain. Matagal na simula nang mawala sa akin si Serafina. Is this still because of Serafina? It's been 1 year, Alaric, kailan mo ba matatanggap na wala na siya? Nagluluksa na ang pamilya niya pero ikaw ito ka pa rin at hinahanap siya hinihintay na akala mo buhay, sigaw niya sa akin. She is alive. She's just hiding from me. I know it, hindi siya patay, sigaw ko rin kay Mama. Kung hindi mo matanggap iyon, umalis ka na.
I don't want to hear your opinion about her. Naramdaman kong nag-init ang ulo ko. Pati ang mata ko ay nanlilisik na rin. May kumawalang hikbi sa labi ni Mama. Gumagalaw na ang balikat niya dahil sa sobrang pag-iyak. Nag-iwas na lang ako ng tingin. I slightly feel guilty from making her airy, but thinking of comforting her is not the priority. Pag-alis ni Mama sa penthouse ay sinabihan ko ang mga tauhan ko na huwag nang papasukin sa loob ang mga kamag-anak ko. I give them a list of the people that cannot enter the penthouse. Nakatayo ako sa harap ni Papa. Galit na galit siya at muntik pa akong masuntok. Our investors are leaving because of you. Ellie, are you doing this? Pulang-pula niyang tanong. Kuyom na kuyom ang kanyang kamay. Umalis ako sa kumpanya kasi alam kong hindi ko rin naman yun pagtutuunan ng pansin. Mas mabuti nang si Papa ang mamahala doon. Baka mas lalo pang bumaba ang seles kung ako pa rin. Kaya lang ay masyado akong pinagtitiwalaan ng mga investors, kaya nagsisialisan sila nang malaman nilang umalis ako. You're doing this just because of that girl. Galit na tanong ni Papa. I immediately clenched my jaw. Agad uminit ang ulo ko pagkarinig ko sa sinabi niya. She is not just a girl. She's my girlfriend. She was your girlfriend. Wala na siya, kinwelyuhan niya ako at saka sinuntok ng isang beses. Naramdaman kong dumugo ang gilid ng labi ko. Dumiretso ako sa isang bar matapos ang enkwentro namin ni Papa. Hindi ko inimbita si Cole pero nadatnan niya ako roon. What have you done this time? Nanunuyan niyang tanong. Palibhasa alam niya ang nangyayari sa buhay ko. Shut the fuck up, iritado na sagot. Nasa table kami. Kami lang dapat pero dahil matinik ito sa babae, maraming lumalapit sa amin. Linulunod ko ang sarili ko sa alak habang ang kasama ko ay panay ang pambabae niya. Just because they're not okay with his girl, may karapatan na siyang mambabae. What an asshole. Isa not Alaric. He's not in the mood to flirt, natatawang sabi ni Cole sa babae niya. And he's not interested in any woman, makahulugang dugtong niya. I glared at him before I drank my drink in one go. The girl giggled. Kahit na narinig niya ang sinabi ni Cole, nagpasya pa rin siyang lumapit sa akin. Lily, are you not in the mood to Gaiardi? She smiled seductively at me. Hahawakan niya sana ako sa balikat pero agad kong tinampal ang kamay niya bago pa niya ako mahawakan. Nanlaki ang mata niya at agad na napaatras. Mabilis siyang tumalikod at saka umalis sa table namin. Sumipol si Cole. Easy Jude. Don't be too mean, natatawa niyang sinabi. I made sure it was so wasted so that can easily sleep after. Simula nang mawala siya, sa alak at sleeping pills lang ako umaasang makakatulog ako ng mahimbing. Sa umaga, the only thing that made me occupied is my startup company. Doon ko binubuhos ang lahat ng oras ko para wala akong time para mag-isip. May mga oras pang hindi na ako natutulog para maiwasan kong isipin siya. Kasi kapag naisip kong posibleng patay na siya, nawalan ako ng gana sa buhay, it made me wait. It made me just want to lay on my bed arid wait for my end. Kasalukuyang nakatayo si Cole sa unahan ko habang nilalagyan ko ng cream ang mga pasa ko. Nakahalukipip siya at nakataas ang isang kilay. Pinuntahan niya ako rito sa kung saan ako nag-aaral ng mixed martial arts dahil gusto niya akong imbitahang mag-bar. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang siya pumunta mag-isa. I don't have time for fucking bar, Cole. I said, pissed off ako ang mapuruhan ngayon sa training. Puro pasa ang katawan ko dahil sa pambubugbog ng kalaban ko. Masyado ko siyang nagalit at hindi ko alam na matagal na pala siya nagma-martial arts. He logged sarcastically. And you have time for this? You're a mess, dude, disappointed niyang sinabi. Hindi na sapat na puro alak lang at sleeping pills ang nagpapatulog sa akin. I've come to a point that even those two are not effective enough to distract me from thinking about Serafina. There are times when I drink lots of doses of sleeping pills just so that I can sleep. At nang nalaman ni Mama ay galit na galit siya. Isang araw dahil naparami ako ng inom, ang tagal kong nagising. Pinapasok nila si Mama sa penthouse nang hindi ako sumasagot. Nadatnan niya akong tulog na tulog at hindi magising. She freaked out. Dinala niya ako sa hospital at doon nila nalaman na nag-overdose ako ng sleeping pills. Pinagsasampal ako ni Mama nang magising ako. Balak mo bang magpakamatay? What for? Please, tama na to.
Humagulgol siya. Dumating din si Papa sa hospital. Disappointed siya habang pinapakinggan ang sinasabi ng doktor. He must have been disappointed, ha? His only ally son is now depending on sleeping pills to sleep. Panay ang pag-aalo sa akin ni Mama na tumigil na ako. Pinapakinggan ko lang siya at hindi na nagsasalita. Matagal bago siya tumigil sa pangangaral. She was still crying until they went home. Kaya ako nagma-martial arts ngayon. I like the feeling that I got to beat someone out of range. Masaya sa feeling kapag nakikita mong umingiwi sa sakit ang kalaban mo. Pero minsan ako rin ang napupuruhan lalo pa kapag wala ako sa kondisyon at iridado. Tumayo ako matapos kong asikasuhin ang mga pasa ko. Kinuha ko ang bag ko at sa kanilampasan si Cole. Agad naman siyang sumunod sa akin. You have bodyguards to protect you. There's no need for you to learn mixed martial arts, sinasabi niya habang sumusunod sa akin. Shut up, Cole. I'm not going to a bar. Bakit di mo imbitahin sina Elijah? Wala sa mood na sabi ko. They are coming. Ikaw na lang ang kulang, seryoso niyang sinabi. Palabas na kami ng facility nang matigilan kami. May mga nag-uusap na mga babae sa unahan at nabanggit nila ang pangalan ko. Nakita ko si Alaric sa loob. Now, understand Eliza. The girl giggled. Ang gwapo niya. His body is ripped. Kaya pala kahit anong sungit niya ay ayaw siyang pakawalan ni Eliza. The other girls also screamed. Yila! Really don't you give chances to other girls, biglang sabat ni Cole. He's now stating his opinion because of what heard. At hindi ko yon kailangan. I don't need another girl. Tumahimik ang mga babae nang makita nila kaming papalapit. Agad nilang iniba ang usapan as if they are not talking about me while ago. Umuwi ako matapos ng training. Hindi ako sumama kina Cole. I mended in my bruises. Nilalagyan ko ng cold compress para mawala ang maga. Matapos noon ay uminom ako ng isang basong alak bago ako nagpasyang matulog. Pahiga na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tinignan ko yon at nakita kong tumatawag si Annalise. Hello, bungad niya sa kabilang linya. What is it? Bahagya siyang tumawa. Ano kasi pinapasabi ni tita kung pupunta ka raw ba sa birthday niya? Hindi ka na raw dumadalaw sa mansion. Kung pwede raw na dumalaw ka bukas dahil birthday niya, diretsyo niyang sinabi. Hinilotlo ang sentido ko. Just sent a gift. Busy ako bukas kaya hindi ako makakadalaw. I heard her sigh. Are you still looking for her? Mahina niyang tanong. Yeah, you have a problem with it. Wala. Kahit naman sabihin kong itigil mo yan, hindi ka titigil. You didn't listen to your parents. I don't think you will listen to me. Marami ng taong nakapagsabi sa akin na tumigil ako. They are just wasting their time because I don't think it will stop. Because if I stop, that means I accept to myself that she's gone. She can't be gone. I will never believe it. I know she's just somewhere waiting for me. Himala. Hindi ka ata umattend ng training mo ngayon? Nakataas na kilay na tanong ni Elijah. Alam niyang dapat ay nasa training ako ngayon pero dito niya ako natagpuan sa opisina ko. Nakadiskwatro siya ng upo at nakangisi sa gawi ko. I have some important work so... Agad siya nagpakawala ng tawa. Liar. Sinabi ni Cole na napuruhan ka raw. Just gritted in my teeth. Hindi ko na siya sinagot. Itinuon ko na lang ang atensyon ko sa papeles na binabasa ko. Nang mapansin niyang wala akong balak na magsalita, sinabi na niya kung ano ang pakay niya sa akin. Look, I was invited to a party in nearby province. Gusto mong sumama? A lot of businessmen will be there. It's a good thing to widen your connection. Natigilan ako sa pagbabasa at napaisip. Anyway, business is new so he's right. Need more connections. Kaya tinanong ko kung kailan. Nang malaman ko ang araw ay agad akong tumanggi. I have training on that day at alam kong magaling na ang mga pasa ko. I badly want to beat the guy who beat me up. I'll make sure he can't walk after beat him. I smirked at the guy I'll be partnering with. Nagawa lang naman niya akong puruhan nung una dahil iritado ako. I'll make sure he'll be walking out of this facility with lots of bruises. Naghahanda na ako sa training nang biglang tumunog ang cellphone ko. Dahil wala pa naman ang training ay sinagot ko. It was Cole.
Get your ass here, bungad niya. He has urgency in his tone. I'll be in a ring for a few minutes. Jude. I saw Serafina. She didn't recognize me. That's all it takes for me to skip on my training and drive faster to the place where Cole saw Serafina. Halos bumangga pa ang kotse ko dahil sa pagmamadali. The pristine beach of Maldives is perfect for relaxation. The wind blows but it's not that harsh on the skin. The ocean is so clear you are able to see the corals below. The white sand is gentle to our feet. Dumating na sina Mama at ang pamilya ni Serafina. Nagpahinga lang sila sa umaga dahil dumating sila ng madaling araw. Natulog lang sila sandali bago sila nagpasyang maligo. Simula nang may gawin si Eliza sa anak ko, nagsimulang maging close ang pamilya ko at ang pamilya ni Serafina. Palaging dumadalaw sina Mama sa penthouse at ganun din ang magulang ni Serafina. Because of Levy, nagawang mag-usap ni Mama at ang mama ni Serafina. Sa una, nagkakailangan pa. Pero nang paulit-ulit silang nagkikita sa penthouse, dumarami na rin ang napag-uusapan nila. Hanggang sa isang araw dalawa silang nagluto. Mama bake cake while Serafina's mother cook for foods. Doon na naging close ang dalawa. Nakaupo kami ngayon ni Serafina sa sun lounge. Kaharap namin ang malawak na dagat. Just a few meters away from us are our mothers. Nakaupo rin sila sun lounge, nag-uusap. Kanina pa sila dyan. Parang wala silang planong maligo at gusto na lang mag-usap. Marina, pakikuha nga kami ng maiinom, rinig kong utos ni Mama bago siya nakipagkwentuhan ulit. Sa gilid ng dalampasigan nakatayo si Papa at ang papa ni Serafina. Nag-uusat sila ng masinsinan. Unlike Ninay mother and Serafina's mother, dati nang magkaibigan ang papa namin. It just so happened that the tragedy affected their friendship just like our grandfathers. Pero ngayon nakasal na kami ni Serafina, parang bumabalik ang samahan nila. Sa tabi nila ay ang anak ko. Levi is playing with the sand. He's probably building a sandcastle. Then a few meters away from them are Annalise and Cheska. Nagpi-picture taking. Sa dagat naman ay ang dalawang kapatid ni Serafina. Serenity is surfing. May maliliit na alon pero pwede nang mag-surf kung gugustuhin mo. Pinagmamasdan siya ng kapatid niya. Salitan sila sa surfboard kasi isa lang ang available. Napabaling ako sa katabi ko nang marinig kong umungol siya. Lily's wife up at the sleeping next to NY Sun Lounge. She is that tired that she can't get herself to wake up. Napangiti ako. Lurnapit ako sa kanya at saka bumulong. Do you want me to buy food that you were eating last night? Itilin, nakangisi kong tanong. She immediately opened her eyes and rolled it, and my body is atching, mahina niyang reklamo. I chuckled. Whose fault is that, huh? Nanunuya kong tanong. Lumabi siya. Nagutom lang ako kagabi. Kung alam ko lang napapagurin mo ako. I got so scared when I woke up and I couldn't find my wife. Hinanap ko siya sa restroom at sa kung saan siya pwedeng pumunta pero hindi ko siya mahanap. My body started to become stiff as I looked for her. Wala siya sa kwarto namin at wala rin siya sa paligid ng resort. I called in my head bodyguard to help me find her. Gabing-gabi na pero binulabog ko ang control room para lang magkita kung saan siya pumunta. Para akong ibinalik sa panahon noong nawawala siya. The wasted and miserable life. The life that I don't want to go back to kung ganun din naman ako mabubuhay sa mundo, I'd rather not live. That's really cannot bear for a new wife to be away from me. I want to know her whereabouts. Gusto ko kung may pupuntahan siya, alam ko. So that I'm not being damn crazy thinking where she is. We will have message after this, tumatawa kong alo sa asawa ko. I lost the restraint last night. I was just too mad and too scared. Tapos ay pumasok siya sa restroom. I was calming myself but then she entered and I lost it. Lily's wife giggled before she closed her eyes to sleep again. Hinayaan ko na. Pagod eh. Baka after 9 months ay may kapatid na si Levi. Napabaling ako sa cellphone ko nang tumunog ito. I saw Riker calling. Pumunta siya dito para ibigay sa akin ang isang kontrata. I told him I was on a vacation but he insisted kaya nandito siya ngayon. Where are you? Tanong niya agad. I'll just send you the address, diretso kong sinabi bago pinatay ang tawag. Riker is Eloy cousin from Eloy mother's side.
Just like me, he is also an only child kaya siya lang din ang magmamana ng kumpanya nila. In just a few minutes, nakita ko siyang naglalakad patungo sa resort namin. Agad akong tumayo para hindi na siya makalapit. Mang-istorbo pa. Nakangisi siya nang lumapit ako. You're a changed man now, eh. Yura. Where's the contract? Diretso kong tanong. Ayaw ng pabulaan ang sinasabi niya. Damn, gone the wild Alaric. Tumawa siya. I can't believe in my cousin. Inloy wild cousin is a changed man now. Shut the fuck up, Riker. Sawa ka na ba sa big boobs and booty, panunukso niya. Hinulman niya pa ang dibdib niya na kunwari ay may malaki siyang dibdib. Hindi ko nagawang sumagot dahil nababaling kami sa dagat. Biglang sumigaw ang kapatid ni Serafina. May malaking alon kaya muntik na siyang mahulog sa surfboard. I thought this is a family bonding between your family and your wife's family, biglang tanong ni Riker. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasdan ang kapatid ni Serafina. It is a family bonding. Tumaas ang kilay niya. Really? Bakit may outsider sa inyo? That girl is an Esperanza. Itinuro niya si Serenity. Natawa ako. Stop with your obsession with the Esperanzas. That's Serenity Salazar. Kapatid ng asawa ko, ipaliwanag ko. Lesanan. That's interesting, nakakunot niyang sinabi. Anyways, I have to go. I suddenly have the urge to confirm something. Nang umalis si Riker, babalik na sana ako sa sun lounge namin nang nakita kong naglalakad si Serafina patungo sa dagat. Ibinigay ko ang contract sa isang tauhan ko bago ako lumapit sa asawa ko. Are we going to swim? Yuha! Inaakit ako ng dagat. I smirk at her. Inalalayan ko siyang maglakad. Inirapan niya ako dahil sa ginawa ko. I can walk, suplada niyang sinabi. Tumawa ako. Akala ko masakit ang katawan mo. Pwede na ulit? I asked playfully. Agad niya akong pinanliitan ng mata. I'm still sore, mahina niyang sinabi. Nang nasa bandang dibdib na kami ng tubig ay agad siyang lumangoy palayo sa akin. 2 metro ang layo niya nang humito siya. Pinagsasabuyan niya ako ng tubig para hindi ako makalapit. She's laughing as she does it. I smiled at her. In time, when we are old. I wish to go first. Hindi ko kakayanin na mauna siya. I barely lived when I lost her. I don't think I'll live when I know she's gone for real. Hindi ko kakayanin. She brings happiness. She calms and my soul. Who would do that if she went first? Kaya hindi pwedeng siya ang mauna sa amin.